Isa sa mga pinaka-memorable teams sa kasaysayan ng Philippine basketball. May multiple championships mula ng 1990 hanggang 1999. Tara, balikan natin ang prime years ng Shell Turbochargers. Suportahan nyo naman ang ating video. Palike naman dyan. Hindi sila dynasty tulad ng San Miguel. Hindi rin sila media darlings tulad ng Alaska. Pero ang Shell, pisikal, disiplinado, at delikado. Yung tipong kapag pumasok na ang playoffs, bigla mo na lang masasabi, magandang laban to. Shell to. Dumating ang unang tagumpay noong 1990. Unang conference title ang napanalunan ng Shell. Sinundan pa noong 1992, 2 championship sa loob ng 3 taon. Sino ba naman ang makakalimot sa Magsanok Paras connection? Isang matinik na point guard sa labas at isang dominanteng power forward sa loob. Isa rin sa mga notable players ng Shell noong 90s ay itong si Leo Austria, Terry Saldana at Noy Castillo. Sa mga nakakaalala, i-comment nyo naman kung sino ang mga paborito ninyong Shell players noon. Hindi sila naghari ng matagal, pero pinakita nila na kaya nilang talunin kahit ang pinakamalakas na teams. Ang totoong rurok ng Shell Turbochargers ay dumating noong 1998 hanggang 1999. Dito mo nakita ang pinakakomplentong bersyon ng koponan. May chemistry, pisikal ang laro at disiplinado ang execution. At sa gitna ng lahat, si Benji Paras. Pero hindi natin siyempre makakalimutan ang mga kasama niya. Andyan si John Best, ang import nila. Merong Mr. Cool na si Jerry Esplana, isang point guard na kaya-kaya kang postehan. Vic Pablo, isang big man pero pang-gwardya ang galawan. At syempre, andyan din si Chris Jackson. Sila ang bumuo ng core ng Shell Velocity 1999. Ayon kay Benji Paras, dito raw siya talagang ginanahan ulit mag-basketball dahil gusto niyang patunayan ang sarili niya laban sa mga Phil-Am big men. Sa quarterfinals, tinalo ng Shell ang San Miguel Beermen 79-73. Hindi biro ang San Miguel noon ha. Meron silang Danny Sigel at Danny Ildefonso. Pagdating sa semifinals, nakatapat naman nila ang Barangay Ginebra. At dito nagulat ang lahat. 3-0 sweep. Hindi pinayagang makaporma ang Gin Kings. Sa tapat nila, ang Tanduay Ram Masters na pinamumunuan ng 2 Phil-Am rookies na si Eric Menk at Sunny Alvarado. Mas bata, mas athletic, mas agresibo. Pero ang Shell, handa. Sa likod ni na Benji Paras, Vic Pablo, Chris Jackson at Jerry Esplana, sinira nila ang pangarap ng Tanduay na maging Cinderella story. 4-2 ang serye. Back-to-back champion ang Shell at naging ika-10 kupunan sa kasaysayan ng PBA na nagwogi ng All-Filipino Cup. At pagkatapos ng 1999, unti-unti nang nawala ang Shell. Hindi dahil humina ang team, kung hindi nagbago ang negosyo ng PBA. Pagpasok ng early 2000s, tumaas ang sweldo ng mga players, naging mas mahal ang imports, at ang mga team na may malalalim na bulsa ang siyang lalong lumakas. Ang Shell kasi, oil company, hindi sports empire. Ang PBA team nila ay isang marketing expense lang, hindi core business. Kaya, nang tumaas ang gastos at bumaba ang balik, umalis na sila. Noong 2005, tuluyan nang nag-leave ang Shell sa liga. Noong 2006, napalitan na sila. Hindi sila natalo sa court. Tinapos sila ng pera at negosyo. Ganun man ang nangyari, very memorable talaga ang Shell. Matagal ko na talagang gustong gawin ang video na to. At sana ay nagustuhan ninyo. Please leave a like. And until next time, this has been Pinoy Classico. Adios!